What's up guys? Welcome sa Marites ng social media guys. Gusto nating pag-usapan ngayon guys yung mga content creator na yung mga maliliit ba? Tulad ko, maliit lang ako. Ako mas maliit talaga, parang kumbaga sa Bisaya, bunhok. So ngayon, maraming mga content creator ngayon guys na papabalita na napapahamak dahil sa paggawa ng kanilang mga content. Okay? So, ating pag-usapan ngayon guys kung kuan. So, i-sample ko lang yung bago ngayon na nangyari, yung kinagat ng buhaya. No, kinagat ng buhaya, yan yung sila. Okay guys, yan yung kinagat ng buhaya sa Zamboanga, Sibugay. Ang pangalan ng buhaya ay Lalay. Naka-cage yung buhaya since gusto nga gumawa ng content ang mga tao ngayon na magkaroon ng viral ay para mapag-usapan at makilala yung mga channel ay gumagawa po ng mga extreme, yung mga delikadong mga content para mapansin sa social media, no? So ginawa siguro ng lalaki na yan, baka mapansin siya, ay pinasok niya yung buhaya. Tapos yun sa buhaya, nanahimik yung buhaya dun sa kulungan, pinasok niya ang sarili niya. At maraming video footage ng guys, kung hindi kayo nababalita yan. Ang ating pinag-uusapan ngayon, yung tungkol sa paggawa ng mga content creator, kasi marami na kasing vlogger ngayon. Ako sa sarili ko, vloggeran lang ako kasi hindi naman ako kilala. Since social media marites tayo, pag-usapan natin, no? So, tulad yan, yung isang lalaki pumasok na sa cage ng buhaya at yun na nga, kinagat siya, na-disgrasya. Although, hindi naman siya na paslang, nagamot siya ng maayos, na-rescue siya ng maayos kasi yung buhaya na si Lalay ay parang tinawag ng caretaker, kasi yung si Lalay guys, sasabihin ko lang sa inyo, ikwento ko lang sa inyo, yun ay alaga ng isang lalaki. At siyempre lumaki na para daw hindi makapinsala sa paligid, inutusan ang yung may-ari ng ilagay sa kanilang pangalaga ng mga lokal doon sa kuan. So binigyan siya ng cage na sarili niya since pinapasyalan ng mga tao. So yun nangyari, mabuti na lang yung may-ari ay parang kuan niya ba, tinuktok niya yung parang sign na magkakain na si Lalay. So binitawan niya yung kuan, yung lalaki, at lumapit doon sa parang kainan niya. So kala niya kakain na siya. So binitawan niya yung lalaki na pumasok doon. So yun lang kwento nung lalaki na kinagat ng buhaya, pumasok doon sa kanyang cage. Hindi yan ang topic natin. Ang topic natin paano mag-kuan. Ito naman yung pangalawa guys. Matagal-tagal siguro mga ilang buwan na rin to. Tungkol kay Katangay Kulot saka Katangay Jack. Okay guys, yung dalawa na yan, alam ko mga kung sila at saka isla sila, marami yan silang team kasi mga mamanaay. Sa sobrang pagkuha nila, sumisid sila, na mamanaay kasi yan So naubusan sila ng hininga ba, kasi mano-mano kasi yan, ang tawag sa kanila dyan mga divers na kuan yung mga tawag dyan manumanong pagdadive para mamana ng isda. So dalawa sila guys sabay, kasi yung isa si Kulot yata yung nag-eastward fishing, tapos yung si Katangay Jack naman ay magkukuha ng camera sa kanya. Since si Katangay Kulot yata ay naubusan ng hininga, ngayon si Katangay Jack naman, since partner na sila, ay tinulungan niya, pero hindi niya napansin na ang kanya ding hininga ay paubos na rin. So nag-black out kasi guys, ganyan. Ako kasi nangingisda rin ako sa amin pag nakalimutan mo mag-iwan ka ng hininga mo nasa ilalim ka ng dagat, nangingisda rin kasi ako dati, namamana rin ako. Pag nakalimutan mong magtira ka ng hininga mo papataas, pag-ahon mo ganun,
bigla ka ngayong magba-blackout, pang, gumaganon ka, hanggang sa Bisaya pa, no tiil-il ka na lang ganon. Mutiubsok na lang ka, mutiubsok ba ganon. So, ngayon, yun ang nangyari. Kasi ganito yan guys, pag namamana ka kasi guys, di siya alam mo, tansado mo yung hininga mo. Kaso lang, yung isda, pagpana mo, malaki, kunwari magandang isda, malaki. Pagpana mo ganun, siyempre hahabulin mo siya ng konti. So, ang hindi mo na inisip na ang hininga mo ay pang pataas na lang. Kaso lang, nanghinayang ka sa isda, hinabol mo. So, pag karbon sa isda, alam mo naman pag isda, malikot yan sa ilalim eh. So, nakakalimutan mong papunta sa on. Yun ang nangyari kulot. Katangay, kulot, saka jack, ganun na nangyari. So, for magagaling na mga divers yung guys, magagaling na mga mamamana yon. So, nadisgrasya sila. At ito naman ang panghuli guys. Ayan. Okay guys, hindi ko gaanong kilala yung mga pinipicture ko sa inyo. Yang huli na yan ay si Jobert Adventure. Ang alam ko, mamamana rin siya. So, nangyari naman sa kanya ay pumunta yata siya sa falls. Alam ko sa Bohol yun. San Isidro, Bohol. Pero hindi ko ganong kuhan yung lugar na yan kasi Bohol nga rin ako. Pero anda ako eh. May San Isidro sa amin, pero baryo. Yung sinasabi lang San Isidro na Bohol, hindi ko alam kung bandang kitna ba ng Cerberil Yunis yan. Basta, kasi kuhan eh. Pero tabing dagat eh. So, basta doon banda sa may Ubay banda, ganon. So, namamana yung si Jobert, kaso lang, maliit lang yata yung kanyang nakuha, at pumunta siya doon sa falls, kasi nga, nung nakaraan daw ay, nakakuha daw siya ng malaking eel. Ano yung eel? Sea eel. Hindi, yung eel ba? Yung igat. Parang nga igat. So, nagbakasakali siguro para may maiuwi din sa pamilya at the same time may content. So ganun, yun ang nangyari sa kanya guys. Hindi natin alam kasi pag rescue ay nanigas na lang. Kinagabihan or buong magdamag walang nakakuha, tapos pagdating ng alas 3 tsaka pa siya na-retrieve, which is yun na nga, nanigas na siya. So hindi ko pag-uusapan yung mga ginagawa ng mga vlogger na content, no? Ang pagbablog guys ay nakakaingit yung mga nagsasuccess na mga vlogger. Kaya ako, lahat na lang ginawa ko, pero I make sure na ako ay hindi gagawa ng extreme na mga gawain. More on tinatawag na knowledge. Akong mag-share ako ng knowledge. Kung papasyalan niyo yung channel ko tsaka yung FB page ko, yan, YouTube channel ko yan, at yung FB page ko, yan. More on knowledge ako, nagsishare ako ng mga knowledge, especially sa aking mga karanasan regarding bilang security officer, security guard kasi ako guys. So, matagal-tagal kong naging profession yan, at sinishare ko yan sa mga vlog ko. At may mga tinatawag na travel din ako, foods at mga kuan. Ingit na ingit ako sa kuan kasi isipin mo, kasi ako guys ay talagang maliit pa ako ay nag-acting na talaga ako sa probinsya namin. Actor din ako. At nung mga panahon na nag-teenager ako, nangangarap talaga ako maging artista din. Sa totoo lang, artista. Kung mayroon lang akong team dito, gusto kong magkaroon ng sitcom sana sa channel ko. Since lahat ng tao rito sa amin ay ayaw mag-acting, especially yung misis ko, walang nagkakamera sa akin, mga anak ko lalo na, wala na ako nagsusuporta, magsusolo lang ako. So, naiingit ako sa mga successful na mga vlogger. Kasi, biruin mo, milyon-milyon pinag-uusapan nila, sabi sa amin na sana all. So, ganun din yung mga ibang tao. Halos lahat nga, lalo na sa Kabisayaan, ay naging vlogger na lahat. So, naging vlogger na lahat at gusto nang kumita talaga sa totoo lang. Ako naman kasi ay passion ko to. Gusto kong umakting kahit na walang bayad, gagawin ko. Kung may team lang ako, kung may makikipag-collab lang sa akin, gagawin ko. Lalo na yung mga tema na comedy at saka ang gusto ko yung zombie. Yung
Dawn of the Dead na style, ganun, mga ganun. Kaso lang, wala akong perang pang produce sa ganung mga tema, at wala akong pambayad sa mga actors. So yun na nga, knowledges lang, ganito, tulad nito, nag-uusap tayo sa harap ng camera. Ang gusto ko lang ipahatid sa mga nagko-content, kasi yung iba talaga masyadong delikado na ang ginagawa kasi para mag-viral. Totoo naman talaga, pag nagba-viral, katulad nung nag-graduate na nanay, graduate yung anak niya, at sobrang yung damit niya ay sobrang, kumbaga, OA na sa occasion na inatinan niya, ay nag-viral siya kasi ang dami niyang basher. So, ika nga ay huwag nating isugal ang ating sarili nating kaligtasan para lang makakuha tayo ng viral video. Hintayin natin ang Panginoon mismo ang magbigay ng move para makilala tayo sa social media. Paalala lang to sa mga maliliit na content creator. Tingnan mo, tulad ni Boy Tapang, makikita mo yung kalagayan ni Boy Tapang ngayon. Si Boy Tapang ay hindi ako follower, hindi rin ako subscriber, pero hindi ko maiwasang mapanood si Boy Tapang kasi sobrang sikat siya at dumadaan sa mga page ko at saka sa channel ko. So, napapanood ko siya at nasusundan ko rin talaga yung kanyang simula. Kung papansinin mo si Boy Tapang, ang kanyang simula ay kahit ano-anong sinusubo niya sa bunganga niya. Kahit anong kinakain, kasi nga, para lang mapansin. So, napansin talaga siya. Pero guys, yung ginawa ni Boy Tapang ay sugal buhay yun. Sugal buhay yung ginagawa niya. At hinahamon nga siya ngayon na kung Boy Tapang ka, kumain ka ng ito, ang dami kong mga nakita mga nagsisimula na anong kinakain. Mayroon pa nga akong kababayan, kahit anong kinakain. Sabi ko, Idol, ingat ka kasi baka magresulta sa'yo. Si Boy Tapang ngayon, pag challenge mo siya na, kainin mo tong ganito, ang sinasagot niya, tapos na ako dyan. Isipin nyo guys, bakit niya gagawin yun? May marami na nga siyang pera. Sumikat na siya at napansin na siya sa social media. Bakit balikan pa niya yung ginawa niya nung una? Diba? Isipin nyo yun. Kung na nga yun sugal buhay na nga yung ginawa niya Nagtagumpay lang talaga siya doon. So ginagaya naman ng ibang content creator dahil siguro gusto ring makilala. Wala na. Ika nga nagawa, nagasgas na. Hindi na pwedeng mabenta sa tao. So, gagawa ka na ngayon ng bago mong strategic moves sa pagko-content para mapansin tayo. But, guys, kung kayo ang mga content creator na maliit ngayon, huwag niyong isugal ang inyong kaligtasan para lang makakuha kayo ng views or kita sa vlogging nyo. Itong mga vlog ko guys, ginagawa ko to, hindi ako ipokrito, gusto kong kumita. But, sabi ko nga sa una kong sinabi, nung bata pa ako, gusto ko rin maging artista. Kaso lang, ay hindi nangyari. So, bakit hindi ko gagawin ang pangarap ko nung bata pa ako dito sa channel ko na libre na, binigay ng YouTube tsaka ng FB, Facebook. Okay? So, kung kikita man ako, thank you. Kung hindi naman, ay hindi ko hinahangad na kuwan. So, kung kikita man ako sa pagkukontent ko, thank you Lord. Pero kung hindi naman, ginawa ko lang yung passion ko kasi gusto ko yung ginagawa ko. So, tayong mga content creator, sana isipin natin yung kaligtasan natin bago tayo gumawa ng mga content na kakaiba para lang mabenta tayo sa tao. Okay guys, yun lang naman ang gusto kong ihatid na please, ingatan natin ang sarili natin. Huwag tayong gawa ng gawa na ano-anong ginagawa natin para lang mapansin tayo. Magdasal tayo sa Panginoon, ibigay sa atin yung para sa atin. Thank you. Kung hindi naman, huwag natin pilitin ang sitwasyon. Okay guys? So hanggang dito na lang tayo guys. Bye-bye guys. Kita-kita tayo sa sunod na video. Ingat tayo sa paggawa ng content. Bye-bye!